Sa libingan, dapat namamahinga na ang mga namayapa. Pero sa ilang pagkakataon, kailangan silang gambalain dahil sa iba't ibang dahilan. Ito po yung buto na kinuha namin dito sa ilalim. Isasama po siya dyan sa asawa niya. Sa sementeryong ito sa Tanza, Cavite, halos 5 taon nang nagbubukas ng mga nicho bilang isang sepulturero si Mang Rene. At ang kanyang kakaibang unboxing, content na ngayon ng kanyang social media channel. Let's go, man! Ito na po mga kapatid. Kasalukuyan pong tinatanggal ni Pogi ngayon yung mga natibag na hollow blocks. Sa tagal ko rito nagtatrabaho, halos lahat ng buto po alam ko na ito sa kanyang kapares doon, ng kanyang paa. Pagka babae po ang bangkay, maliit po ulo. Pagka lalaki, malaki ang ulo. Pero kaakibat din ng kanyang ginagawa ang peligro para sa kanyang kalusugan. Noong una, halos hindi ko kayang hawakan to. Nang ganyan, nandidiri pa po nung una. Pero ngayon, sanay na po ako, hindi na ako nandidiri. May protection ba para sa tulad nilang hanap buhay ang patay? At mamaya, ang panggagamot ngayon ng mga sinaniban. Lalabanan mo! At may malubhang sakit, ginagawa na rin online. Kailan? Ang isa sa mga pasyente ng nakilala naming spiritual healer, sinapian daw ng kapre. At ang isa, kinukulam daw. Ano ang kwento sa likod ng online healing? Magandang umaga po mga kapatid. Andito po kami ngayon sa sementeryo. Ito po, ipakikilala ko po sa inyo ang aking mga kasama. Kasama ni Mang Rene sa kanyang pag-vlog ang iba pang sepulturero ng Tanza Public Cemetery. At sa bawat pagbubukas ng nicho, iba-iba rin ang kanilang nakikita. Sa videong ito, nang buksan nila ang nicho. Ayun ako. Bulok. Wala na nga ataul eh. Wala na. May 20 taon pero may book pa oh. 20 taon to mga kapatid. Pinasok na po ni kapatid na Mario. Ayun na po. Bata lang pala ito eh. Kasi sakaw. Ito po ang buto. Bata po pala ito. Oh. Sa isa pang videong ito ni Mang Rene, bumulaga sa kanila ang bungo at iba pang parte ng kalansay. Ayun na po, ang sako. Ang buto. Mga kapatid, itong ngipin. Ayun po ang ngipin. Mga kapatid. Oh, lago ng buhok. Ito pa po isa may ulo, mga kapatid. Oh. Tara po mga kapatid. Akyat na po tayo. May pagkakataon din daw na kailangan nilang umakyat sa nicho na kasing taas ng poste. Ito mga kapatid, may kataasan po ito. Tapos yung nasa itaas po, mamamalitada si kapatid na Mario at saka si kapatid na George. Bago magtrabaho bilang isang sepulturero, dating construction worker si Mang Rene. Pero natigil siya rito dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Ako matanda na kasi ako, 55 na ako. Hindi ko na kaya ng construction na pambibigat. Dahil siya lang ang inaasahan ng kanyang pamilya, naghanap siya ng ibang pagkakakitaan. Hanggang sa mabalitaan niyang naghahanap ng sepulturero ang public cemetery sa kanilang lugar. Hindi pa po ako agad-agad pumasok. Nag-isip ako, sabi ko, hindi ko kaya yan kasi hindi ako sanay eh. Pero para sa pamilya, kinagat niya ang trabaho. Ngayong araw, itutour niya kami sa loob ng itinuturing niyang opisina. Ito po yung kabuuan ng sementeryo na pinagtatrabahuan ko, ma'am. Medyo hindi pa masyadong nalilinis to, ma'am. Gawa ng kukunti pa yung mga dumadalaw.
Kwento ni Mang Rene, binubuksan nila ang nicho kapag hinihiling ng pamilya na mailipat ang bangkay sa ibang sementeryo o libingan. O di kaya naman ay kapag hindi nakabayad ang kaanak sa renta ng nicho. Ganito po kami magbutas. Kailangan yung buto na nakukuha doon sa ilalim, kumpleto. Habang ginagawa ang trabaho, may mga pagkakataon daw na nakararamdam sila ng kababalaghan. Yung din, minsan dito sa lugar na ito, nagbablog ako. Mayroon akong kakaibang nakita sa cellphone na wala namang apoy, wala mang usok, tsaka walang hamog. Parang yung dinadaanan ko, may mga usok na nasabay sa akin. Hindi ko alam kung ano yon. Pero ang mas nakakatakot, ang peligrong posibleng dala ng kanyang trabaho. Kapansin-pansin ding walang suot na protective gear tulad ng gloves at face mask si Mang Rene habang ginagawa ang pagbubukas ng nicho. Ayon kay Mang Rene, wala pa naman daw siyang nararamdamang sakit habang ginagawa ang trabaho. Di naman po kasi kung delikado po sa tagal ko na rito, di sana wala naman pong nangyayaring masama sa akin. Okay naman po. Pero paliwanag ng isang eksperto, delikado talaga yan, lalo na sa pagkuha, no? Pagkuha ng mga kalansay no, na nasa mga sementeryo. Decaying object siya o decaying organism na maraming pwedeng makuha doon. Ibig sabihin, bacteria, etc. So, kinakailangan talaga extreme no, na parang protection yung meron yung ating mga sepulturero. Specifically, yung talagang protektado yung hands nila. Tapos meron din silang appropriate na mga masks. Sa kabila ng posibleng panganib na dala ng kanyang trabaho, handa niya raw itong tiisin para sa pamilya. Kaya ako pinasok to para yung anak ko makapagtapos ng pag-aaral. Kasi yung dalawang anak ko po, hindi po nagtapos. Gayot yung bunso ko, gusto niyang makapagtapos. So, kaya pinilit namin magtrabaho kahit anong klase trabaho para makasuporta doon sa pag-aaral sa anak ko. Kailangan kumita dahil sa mga anak. Presensya na po kayo, napapaano ako. Kada linggo, 1,000 hanggang 3,000 piso ang kinikita ni Mang Rene. Maswerte na raw kung may sideline o magpapagawa sa kanya ng nicho. Mga linilibigan po namin yan. Kami mga bumutas dyan at saka naglibing. Tapos ako kunting ganda ng itsura niyang mukha niyan. Pinaka-sideline, binigyan din ako ng pera dyan. Para sa pagtatali sa mukha laang. Dahil sa pagsisikat niya, napagtapos niya sa pag-aaral ang kanyang bunsong anak at ngayon ay lisensyadong guro na. Hindi rin dapat ikahiya kasi yung iba kasi nahihiya dahil sporterero lang ika ako, pero ako hindi ako nahihiya. Proud ako na sa pagiging sporterero ko dito sa public na ito. Lumiit man o lumaki yung sahod namin dito. Nakakakain din kami ng minsan 3 beses sa isang araw. Saka nakapagtapos din ang anak ko dahil sa pagiging sepulturero. Hindi dapat katangutan ng pagiging sepulturero. Dahil trabaho naman yun eh. Marangal na trabaho. Okay, dito ka sa side na to. Dito ka muna sa side na to. Unti-unti namang sumisikat sa social media ang embalsamador na si Paulo Vasquez mula sa Guagua, Pampanga. Hello, welcome to our embalming establishment. So we're gonna be showing to you guys kung ano yung mga basic tools na ginagamit for embalming. Sinasagot niya ang mga tanong tungkol sa patay gaya ng, paano ginagawa ang pag-iembalsamo? Ito yung mga tools na ginagamit natin, mga basic tools natin to. So in short, para rin kami mga surgeons pag gumagawa nito. No? We have, ito, hand pump is very, very important. Ito yung ginagamit natin pump ng formalin papasok and dugo palabas. Ito yung trocar na tinatawag. Okay? Ito yung ginagamit nating tool para i-aspirate yung urine, blood, fecal matter, and yung ating undigested food. So after we inject the formalin, ito yung ating ginagamit pang aspirate
So pinapasok to sa abdominal cavity and then we hit all the organs to suck everything. So para malaman natin na talagang walang pwedeng mabulok sa loob. At kung may mga paranormal experiences ba siyang nararamdaman sa morgue? Noong una, hindi ako naniniwala. Kasi nga, ang matatanda lang yan. Until one day, nasa loob ako ng establishment, tapos may sarili akong CR no sa loob. Nag-flash siya mag-isa. Next was, meron akong mga gamit doon sa counter, sa mesa. Mga wire mesh yun, nakaganak parang bola. Tapos gumagalaw mag-isa, nanginginig. Sa pagbisita namin kay Paulo, isang morgue reveal ang kanyang gagawin. So, magtutur tayo sa morgue. Hindi araw-araw na ganito. Para at least may idea tayo what it looks like. So, dito tayo ngayon sa area kung yung tinatawag nating embalming establishment. Dito yung main, main table. Dito yung nangyayari yung action. So, may waiting table tayo doon. Nagmamay-ari sina Paulo ng isang punerarya, kaya bata pa lang, mulat na si Paulo sa ganitong industriya. Kaya naman hindi naging mahirap para sa kanya na kumuha ng kursong embalming. Sa katunayan, nag-top siya sa licensure exam noong 2008. This business started from my lolo, okay? And then within 60s, 70s, tinake over ng tatay ko 80s. And then after namin mag-college, nag-involve na kami magkakapatid. Ginagamit para sipsipin, i-aspirate. So, Sinimulan niya raw ang kanyang TikTok para maghatid ng kaalaman at mawala ang takot sa kanilang propesyon. Well, dito sa Philippines, unfortunately, tabu pa yung topic na yan. No? Kinatatakutan, tapos iniiwasan. Isa yan sa mga objective ko kung bakit I went to social media to educate people. No, I want them to realize na we're also like professionals, like everyone else. Hindi siya dapat katakutan. Kasi yung value na naibibigay, yung last moment ng mga mahal natin sa buhay, we're doing everything we can to make it memorable for you. We're doing everything we can to make it easy for you to bear that situation, to bear the mourning and the grieving. Sa Pilipinas, 15 to 20,000 pesos ang basic pay ng isang embalsamador kada buwan. Malayong-malayo ito kumpara sa ibang bansa na umaabot sa halos 150,000 pesos kada buwan, gaya na lang sa Australia. Sana ma-recognize tayo as real professionals. Kasi sa ibang bansa, I promise, mataas ang demand ng mga embalmers doon. Much like nurses. How I'd wish yung tingin sa ibang bansa, sa mga morticians doon at directors doon, ganun din dito. Kasi indispensable to industry na to eh. So kung wala yung profession na to, wala tayong isa-celebrate na life, wala tayong bibigyan ng last respect. It's an industry that really, talagang very important siya. Across the world. So if nabigyan siya ng tamang attention, tamang pagkilala, Madalas man kinatatakutan ang trabaho ni Mang Rene at Paulo, may malaking papel sila sa ating lipunan. Kaya dapat lang na mabigyan din sila ng tamang benepisyo at pagtanggap. Ngayong online na halos lahat ng transaksyon. Lalabanan mo! Hindi rin daw nagpapahuli ang tradisyonal na panggagamot. Kailan? Palang alaga ko na yan! Dahil ang ilang nakilala namin, kaya raw magpagaling ng mga may sakit, kinulam, at sinapian ng masamang elemento. Buwan ng Abril ngayong taon na magsimulang maging online healer si JM. Nanggagamot si JM Kel Banyares ng mga may sakit, kinulam, sinapian, at maging yung mga pinasukan daw ng kakaibang elemento. Sa cellphone video na ito, isang babae na nagustuhan daw ng kapre ang nagpatingin kay JM. Kailan mo pa nagustuhan yung babae na yan? Kailan pa? Kailan pa? Alam niya na matagal na! Matagal ko na yung alaga! Itulak mo yung palito pag dinasalan ko, ha? Matapos ang 20 minutong orasyon, base sa video, nawala raw ang sakit ng babae. Tanong mo. Okay na, okay na. Totoo nga kayang gumagaling ang karamdaman nila? Sa isa pang video, isang babaeng sumasakit ang tiyan mula sa Iloilo. Dadasalan ko yan, kuya, ha? Dadasalan ko tapos itusok mo sa tagiliran niya, ha?
Nang dasalan ni JM na lamang kinukulam daw ang babae. Ano, masakit? Ha? Habang ginagamot ang pasyente, sumanib daw dito ang nangkukulam sa babae. Kausapin niyo po. Opo, tanggalin niyo na po yung daliri, baka manghina. Patanggal mo na yung daliri. Loko-loko ka ha, tigilan mo yung inggit. Kausapin mo ate, tigilan niyo yung inggit. Matapos dasalan, Ano, magaan na pakiramdam? Opo. Oh, magaan na. kumpara raw sa iba na may mga ginagamit habang nag-oorasyon, Tagalog at Latin na dasalang daw ang tanging armas si JM sa panggagamot. Dadasalan ko sila hanggang sa mawala yung kanilang sakit na naramdaman sa katawan. Abril ngayong taon nang maging online healer si JM. Kwento niya, bago natutong manggamot, nakaranas na rin siyang magpatingin sa ibang albularyo. Biktima din po ako ng engkanto. Ako na mismo nag-aral ng mga dasal para matanggal po sa katawan ko. At doon na po nag-umpisa at nagtuloy-tuloy na napunta na po ako sa panggagamot. Sabi ni JM, iba't ibang klase ng tao ang nagpapatingin sa kanya. Kami po mga manggagamot, kaya po saan pumupunta kasi po marami po silang nakikita na napapagaling namin. Kadalasan ng nag-aano sa akin, mga nakakaangat po sa buhay. Yan po. Sila po yung kinaiinggitan kaya sila ginagano. Kuya, yung mata ko namumula. Hindi ko alam. Okay, sige. Tulad ni Christopher mula sa Mindoro na nananakit ang balikat at ulo. Sa financial po, medyo kapos pa po. Oo, kang bahala dyan, ha? Dahil hindi tumatanggap ng bayad si JM, sa kanya naisipang magpatingin ni Christopher. Nag-iba kuya, nag-iba. Anong lasa na? Alat-alat. Maalat? Parang yan ha, tao may gumagawa ha, tao, ha? Kasi maalat. Paano maging maalat yan tubig? Wala namang asin yan. Makalipas lang ang 10 minutong online session, sabi ni Christopher, nakaramdam siya ng pagbabago sa pakiramdam. Ano, gumaan na? Nararamdaman ko, magaan. Nawala po yung nararamdaman ko rin dito. Pero paliwanag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, ang stand ng simbahan mula pa nung Old Testament ay tungkol sa mga occult. Ito yung mga sikretong pamamaraan, kahiwagaan o kapangyarihan. At talagang sinasabing abomination yan. Yung pangkukulam, pagtawag sa mga espiritu, paggamit ng mga magic na panggagamot, at iba pa. Naghahanda ngayong hapon si Jay para pumasok sa kanyang trabaho. Isinuot ang kanyang mga bracelet, mga singsing, at mga kwintas na may medalyon. Handa na siyang sumabak bilang isang online traditional healer. Hello, magandang araw. Ano sakit nila? Gamit ang kanyang cellphone, nakapaggagamot rin daw si Jay ng mga may sakit. Lalabanan mo! Sinapian at kinukulam. At ang karaniwan niyang parokyano nasa ibang bansa. Naglalagas daw ang buhok ng Filipino migrant worker sa Bahrain na si Princess Rose Lara. Nang makita raw niya online ang ginagawang panggagamot ni Jay, nagbaka sakali raw siyang magpatingin online. Dahil 1 click away lang si Jay, idagdag pa na magastos ang magpagamot sa ibang bansa. Si Jay ang madalas takbuhan na mga katulad ni Princess. Nagawin niyo po akong instrumento sa pagpapagaling. Kumuha muna ng kandila si Princess. Sa taong ito na si Rosa Villara. Ilang sandali pa, sinimulan na ni Jay ang orasyon o ritual. Matukoy kaya ni Jay ang sakit ni Princess? Isipin mo may kinukuha ka dyan. Kwento ni Jay, isa siyang photographer at videographer. Nang makilala niya ang isang grupo ng mga healer, doon na niya natutunan ang panggagamot. May isang content creator, sinama ko. And then, nagulat na lang ako, albularyo pala yung pupuntahan namin. Doon nag-start yung panggagamot. Yung pag-aaral. Gamitin mo yung Nagsimula raw si Jay sa pisikal na gamutan hanggang sinubukan na niyang manggamot online. Yung online healing kasi talaga, na-develop lalo yan nung pandemic. Susunod, ano kaya ang natuklasan ni Jay sa migrant worker na si Princess? Nung tinawas ko, kulam siya. Pinapadalan siya ng elemento.
Naglalagas daw ang buhok ng Filipino migrant worker sa Bahrain na si Princess Rose Lara. Ilang sandali pa, sinimulan na ni Jay ang orasyon o ritual. Ayon sa umano'y online healer, kinukulam daw si Princess. Kaya nalalagas ang kanyang buhok. Okay, ganito. Pagpag. Para mawala raw ang kulam, ipinapagpag ni Jay ang ulo ni Princess. Yung kanya, nalalagasan siya ng buhok. Makapal yung buhok niya, pero may mga poknat na siya. Nung tinawas ko, kulam siya, pero pinapadalan siya ng elemento. Idinaraing din ni Princess ang pananakit ng mga mata at pananakit ng kanyang likod. Ipinagamot na rin niya online kay Jay. Maya-maya pa, gamit ang kandila at ilang itlog, nagpatuloy ang online healing kay Princess. Makalipas ang 1 oras sa sesyon, natapos na ang pagpapakonsulta ni Princess kay Jay. May observation pa ng 3 days yan. Tapos pag may umulit, gagawin ulit pa ng isa pang session yon. Ang ilang hindi na raw kayang gamutin online, personal na pinupuntahan ni Jay. Tulad ni Maria Luz Guanzon na taga Hagonoy, Bulacan. 2 taon na mula nang lumaki ang ulo ni Maria Luz. For 2 years na siya kinukulam. Ang nangyayari, pinalaki yung right side ng ulo niya. Agad na simulan ang dasalan ni Jay kay Maria Luz. Sumulumpoy hindi kita. Kaya ma? Pali. Ayos mo na maayos. Dukutin mo. Pagkatapos ng halos 1 oras, papatayin kita. So, kasapasapian natin. Awa ng Diyos, napasapian talaga. So, pinalis natin yung kulam, mismo dun sa gumawa. Hindi, tama na please. Hindi pa yan. Tsaka may bigat mabigat. Pero nung after nung gamutan, medyo maliwalas na yung pakiramdam. Pero ano nga ba ang kondisyon ni Maria Luz? Lumalabas na nauna na siyang nagpakonsulta sa doktor at na-diagnose siya na may papillary thyroid carcinoma o cancer na mula sa thyroid gland. Before po, ang naging karamdaman ko po, alam ko po is goiter. Sinabi po sa akin na patanggal. Sa takot ko nga po sa mga pagamot, pagpapa-opera, hindi ko po talaga siya napa-opera. Sabi po ng doktor na tumingin sa akin is, nagmetastasis na raw po yung goiter ko. Libro mong ginagamit sa pangkukulam, itapon mo, punitin mo. Mga sakit ng tao, kung ito'y natural o normal, hindi naman siguro kayang pagalingin ng basta-basta lang. Sabi ng cultural anthropologist na si Professor Nestor Castro, malalim ang ugat ng paniniwala ng mga Pinoy sa mga albularyo. Bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop, meron ng ganitong paniniwala ang mga Pilipino. Kasi maraming mga klase ng sakit ang hindi maipaliwanag. Naghahanap ng ibang explanation ng mga tao. Dagdag niya, hindi agad na nawawala ang paniniwalang ito sa ating kultura. Pero isa sigurong malaki ring factor hanggat ang ating health system ay hindi accessible sa karaniwang tao, magpapatuloy at magpapatuloy ang pagtangkilik sa ganitong klase ng katutubong panggagamot. Paalala naman ng simbahan sa mga tumatangkilik sa mga faith healer at albularyo, mapapersonal o online. Kung may mga taong naniniwala ka na papagaling ka, ang sinasabi ko lang mag-ingat. Kasi hindi lahat na nagpapagaling o healer ay mula sa Diyos. Okay, ganito. Pagpag. Dahil sa kawalan ng access sa health facilities, Alam niya na matagal na! Matagal ko na yung alaga! o di kaya naman ay kawalan ng pantusto sa sakit, Papatayin kita. ang iba kumakapit na sa mga spiritual healers. Muna yan. Ito na lang kasi ang natitira nilang pag-asa. Pero mahalaga pa rin na sa mga ganitong pagkakataon na mapasuri sila sa espesyalista. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.